you promised, Lord, na sa araw, Diyos, ang mga anak mo ay tinatahal ka, ay tinatahal mo, Panginoon. And so we acknowledge your presence, Lord, sa aming kalamitan. At tuloy, O God, ang presensya mo ay malayan, kumilos sa pamagitan ng Santong Espiritu. And as we come, Lord, sa iyong mga salita, malaya po ngayong mausap sa amin. We are your sheep, Lord. And so we give to listen to your voice. Speak to us, Lord. At tulutan niyo, Panginoon, sa babae po ng Santong Espiritu. Hindi na kami makarinig, hindi makaunawa. At tumutulong, Panginoon, sa iyong mga kapahayagan. Sa Diyos magkakatiwala, gawain ito ang buhay ng bawat isa narito. Ngayon din, Lord, sa mga marami sa buhay, hindi namin kapitin sa mga oras mo ito. Salamat po na marami. Hindi po niya ang mga nakila. In Jesus' name we pray. Wala po sa amin. Amen. Praise the Lord. Ito po'y pangalawang midweek para sa taong 2024. Hindi ko malala kung ano ang attendance natin yung first Wednesday. Pero palagay ko mas marami yata ng first Wednesday. 16. So sige po, tumayin natin ang salita ng Panginoon mula po sa unang Tesalonica. Unang Tesalonica chapter 2. Unang Tesalonica chapter 2 at ang babasahin natin ay simula po verse 13 hanggang 16. First Thessalonians chapter 2 verses 13 to 16. Kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos Ordena sa mga nangalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inuusig ang kapwa nila ang Diyos. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta, sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Ang ating pangalan sa mga hindi upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahangangan. Umabot na sa tulan ng kanilang kasamaan, kaya ngayon ay bumagsak na ang pook ng Diyos sa kanila. Maraming tayo sa pagkabasa po sa salita ng Panginoon. I will be focusing sa verse 13 and 14. At diretso na po ako sa apat po na puntos ko dahil 4 hours ito. Hindi po 4 hours, 4 R. R. The reporter o ang nangaral, the recipient o ang pinangaralan, the response, ang tugon ng pinangaralan, the result o ang bunga ng pangangaral. So, the reporter o ang nangaral o ang mga nangaral o ang nagdala ng mabuting balita. May wala iba po kundi po si Paul, katuwang sila Silas at Timoteo. Pagkamat hindi natin mababasa po sa text natin, no? Pero ako po si Paul at ang kanyang katuwang na si Silas at Timoteo po ang naging kasama ni Paul sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito po sa Thessalonica. Mababasa po natin sa Acts chapter 17, babasahin lang natin sa tali kung paano po nagsimula po ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa Thessalonica at nagkaroon nga po ng mga mananampalataya doon. Acts chapter 17, let's read verse 1 hanggang verse 4. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon sa loob ng 3 magkasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya,
ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Naniwala at naikayat na sumama kina Pedro, kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila, gayon din ang maraming mga kababaihang kinikilala sa Luzon at ang napakaraming bibotong Griego. Dahil natin natin, no, Pastor, hindi mo napanggit si Timoteo, napanggit si Silas, nakakuha ni Pablo sa lugar na ito. Well, sa chapter 3 ng Unang Thessalonica chapter 3, verse 2, dito mababasa natin. Unang Thessalonica chapter 3, verse 2, at subuin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at na manggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinubo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. So talagang nagkatuwakan ito sila Pablo, si Silas at si Timothy sa pangangaral sa Thessalonica. At kung babasahin natin yung succeeding verses ng chapter 3, ay makita natin dito si Timoteo po ay bumalik kay Pablo at ni-report yung kanyang nabalitaan o kanyang nakita sa mga mananampalataya sa Thessalonica. And yes, ano ang kanila pong pinangaral? So verse 13 again ang ating text. Letter A, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. So ang kanila pong pinangaral ay ang salita ng Diyos. No, sa ESV dito mababasa natin, as we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God which you heard from us. So ang salita po na pinahati po nila Pablo ay salita ng Diyos. And as we read kanina sa chapter 17, nakita namin doon na pinaliwanag, nakipagpaliwanagan si Pablo sa mga Hudyo doon sa sinagoga patungkol sa kasulatan na ito'y tumutukoy sa Panginoong Yesus. Let me just read it again, huwag nabalikan. Matayos ko nabasahin ulit yung verse 2. At ayon sa kinugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 magkasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangan magpusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Again, ang sinasabi dito ni Pablo, pinapaliwanag niya mula sa kasulatan, ang pinutukoy ng kasulatan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Maalala ninyo, last Sunday, I asked you na I hope meron kayong alam sa banal na kasulatan na very specific na matuturo ninyo where in the scripture, especially sa gospel, na sinabi ng Panginoong Jesus na ang kasulatan speaks about Him. I hope meron na kayong alam, meron kayong specific talaga, may tuturo, ito, dito sa aklat ganito, sa talatang ganito, sa talatang ganito, ay sinabi ng Panginoong Yesus na ang kasulatan ay patungkol sa Kanya. Hayaan niyo po, basahin ko po, maalala ninyo, meron pong 2 alagad, in the way to Emmaus, ito po saan ang Panginoong Yesus po ay mulinan ng buhay, nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanila, sa umpisa hindi nila na-recognize, and then eventually na-recognize nila, at itong sabi ng Panginoon sa kanila, ito sa 2 alagad na ito. Luke chapter 24, verse 25, hanggang 26. Lucas, kabanatang 24. Again, wala pa kayo natutukoy na sa partikular, sa Biblia na nagsasabi si Jesus, mula sa bibig mismo ni Jesus, na nagsasabi siya na ang kasulatan ay patungkol sa Kanya. So, ito po isa yun. Ito po ang isa. Luke 24, simula verse 25. Luke 24, verse 25 hanggang 27, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangalin niyo, kay kukupan ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian? Verse 27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. So here, si Jesus, he explained to them sa dalawang ito, na sinasabi ng kasulatan, ng sulat ni Moses, ng mga propeta, ay tungkol sa akin.
Then, sa verse 44 of the same chapter, this time naman, hindi na nagdalawang mga alagad ang kasama niya. O pagpilo, nabigisa na itong mga alagad, at may mga kasama pang mga babae, marami po sila Maria, ang mga babae na nakawitness sa mga pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So, verse 44, pagkatapos sa sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya muling magbubuhay sa ikatlong araw. Meron po ko narinig ng isang mag-aaral, ang isa po sa pinangahawakan niya, no, why he is believing na Biblia ay salita ng Diyos, ay sabi niya, because the Bible speaks about who Jesus is and what Jesus did. Napakaganda po dahilan yun, no? Para, sabi niya, no, isa sa foundation ko, no, maliban sa maraming pang mga ebidensya, no, mga artifacts o mga copies no, na nahandyan, na nagpapatunay no, na ito ay salita ng Panginoon. Sabi niya, ang aking pinaka-conviction why I believe the Bible is the very word of God, because the Bible speaks about Jesus and what He has done. So, I myself, no, I will take itong conviction na ito. No, I have no doubt sa Biblia, salita ng Diyos, because ang Bible speaks of the Lord Jesus Christ at ang kanyang mga ginawa. So, punta tayo sa pangalawang puntos. So, yung una, yung the reporters, ang mga mangangalan, sila Pablo, sila Silas at Timoteo. Now, the recipients, o yung tumanggap ng kanilang mga aral. Obviously, ang tumanggap mo ng mga pangangalan na ito ay yung tumanggap ng sulat na ito. Ang sinulatan po ni Pablo at ang mga sinulatan nga po niya ay mga mananampalataya sa Thessalonica. Again, hindi mababasa sa text natin, no, ng mga salitang taga-Thessalonica, o mananampalataya sa Thessalonica, but, no, sila ang recipient sapagkat itong sulat na ito, ang recipient din ay ang mga mananampalataya sa Thessalonica. How did we know? So, chapter 1, hindi naman lagi, no, lagi sa bungad, no, mababasa natin kung kanino sinulat ang sulat na ito. Sa chapter 1, ito mababasa natin, ang unang Thessalonica, verse 1, mula kina Pablo, Silas, at Timoteo. So here, ito natin, no, ganyan, we ask, no, nasaan si Timoteo? So ito, tatlo binanggit. Pablo, Silas, at Timoteo. Hindi mo dito bigay Joey. Pablo, Silas, at Timoteo. Para sa iglesia sa Thessalonica, nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Kristo, kagandahan, loob, kapayapaan, nawa ang sumainyo. So, yung recipient, yung tumanggap ng pangangalan ni Pablo, Silas at Timoteo, ay ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Sinasabi, no, sa Thessalonica, mayroon daw populasyon na 200,000 ng mga katao, mix of Jews and Gentiles, mas marami ang mga Gentiles like mga Greeks. At dito po sa Thessalonica, no, kultura na nila, no, yung pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya mamaya, dito lang, magiging natin no, na yung mga mananampalataya sa Thessalonica, sila ay imusik. Dahil nagtutulong na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marahil yung realize, no, yun naman pala, pastor, open pala yung Thessalonica sa mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga pagsamba. Bakit dumanas ng pag-uusig ang mga mananampalataya sa Thessalonica? In fact, no, si Pablo, si Silas, no, ay nakaranas ng persecutions, no, nung sila nagsisimulang mangaral sa lugar na ito. The answer is, punta tayo sa Acts chapter 17 again. Yan, no, tanong natin marahil, o pastor, ito pala ang Thessalonica, no, tanggap ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no, parang isa, nasabihin natin, no, may mga bansa sa Middle East na open na sila sa mga ibang religion. So, itong Thessalonians, no, Thessalonica, they are open, no, dahil po sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pero bakit inusig si Paul, si Silas? Acts chapter 17, balik tayo po doon, babasa tayo sa verse 5.
So again, siguro, no, as you listen, kung maalala ninyo, I shared to you yung apat na how to study the Bible, REAP. So nagbibigay ako ng mga tanong, di ba? You may ask, Pastor, okay pala sa Thessalonica, open pala ang religion doon, practice of any religion dahil polytheistic sila, sumasama sila sa iba't ibang Diyos. Bakit sila ilusig? Okay? So bakit nga ba? Sa Bible natin makikita yung sagot. Acts chapter 17, again, simula verse 5, okay, so nabasa natin yung 1 to 4, nabasa natin yung verse 4, marami ang nanali, no, ng mga taga roon, mga babae, mga Grego. Pagdating sa verse 5, ngunit na hindi ang mga Hudyo. Kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusog nila ang bahay ni Jason at pigit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpo ng dalawa, kinalagyan nila si Jason o si Haso at ilan sa mga kapatid na diniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sinigaw o sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason, nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Kaya kami sa mga Diyos, no? Na kumikilala na ang Diyos na ang hari. Kaya naggulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. So Jason at ang kanyang mga kasama ay pinapunta ng mga pinuno bago pinalaya. So yung pag-uusip, no, na nangyari, no, laban sa mga mananampalataya, laban kay Pablo, kay Silas at Timoteo, ang nagpakana ay ang kapwa nila mga Hudyo na hindi naniniwala sa pangangaral nila Pablo at Silas, hindi naniniwala na siya Kristo. Pero look at Paul, alam niya na maaaring mangyari sa kanya ito na siya yung sigil, pero hindi siya nagpaawat sa pangangaral patungkol sa Panginoong Jesus. So chapter 2, yung isa pangalawang Thessalonica, unang Thessalonica, ito mababasa natin simula verse 1. Taas na tayo ng kaunti ang ating text ay verse 13. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ng pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami, inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hagda, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob, ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad ng matindang sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami hindi upang bigyan kasiyahan ng tao. Maraming nangangaral ng bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral hindi sa pamamagitan ng matatamis na pag-uusap o ng mga salitang nagbubugbig ng kasabihan. Saksi namin ang Diyos, hindi kami nagangat ng papuri ninyo o ninuman. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kami humingi ng anuman mula sa inyo. Sa halip ay naging maghilim kami sa inyo tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ipahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Mga kapatid, iyan na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang makabigan sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Ano pinapahayag ni Pablo? Kung tapat akong nangaral sa inyo sa salita ng Panginoon. Napunta tayo sa response nila. Pangatlong the response. Tingnan ko natin kung paano po tumugon ang mga taga-Thessalonica sa pangangaral ni Pablo. Sa verse 13 pa rin. Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos.
Hindi nyo kung paano nila po tinanggap ang salita ng Diyos sa panangalan nila Pablo, tinanggap nila as the very word of God. Ano po ang ating pong attitude, ano po ang ating pong tingin, no, when we come, no, sa Biblia, sa pakikinig ng pangangalan. Do we recognize this as word of God, or as word of Pastor Charles, Pastor Abe, o as word ng sino mga alam lang nila yan, mga karunungan lang nila yan. Yung mga taga-Tesalonica, paano nila tinanggap yung pangangalan nila Pablo? Tunay na salita ng Diyos. Kaya nga po, ganyan na lang po yung pag-respeto nila sa salita ng Diyos. No? May mga simbahan, as in talaga, every time kapag mayroong scripture reading, talagang tumatay with reverence, para sa pakikinig, para sa pagbasa ng salita ng Diyos. So here, ang response po ng mga Thessalonica o Thessalonia sa pagtanggap po sa salita ng Diyos, sa panangaral na Pablo, tinanggap nila ito as the very word of God. Sa ESV, and we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, so pinangaral niya Pablo, hindi po katang-isip salita ng Diyos, which you heard from us, you accept it not as the word of men, but as what it really is, the word of God. Pag nagsasalita, ang teknika sa mga salitang nanunod tayo sa bibig ni Pablo ay salita ng Diyos. Remember, last Sunday, sa text natin, sa 2 Peter chapter 1, and just read verse 21, 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos. At ipinahayag ng mga tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So this is how they receive yung pangangaral nila Pablo. Salita ng Diyos. Sa ating panahon, lumalaga na pagpagkukuligsa, ang pagtanggi na ang Bible ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mali-mali, hindi talaga yan perfecto, hindi dapat yan maging source ng aral, hindi yan dapat ang pinakapamantayan lamang ng turo, ng aral, ng pagsasabuhay. At yes, nakita natin yung survey galing pa sa mga progressive Bible believer. Tingin nila hindi final authority ang Bible. At yes, ang Roman Catholic mas mataas ng Pope kaysa sa Biblia. Another verse in the Bible na si Lord mismo, ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi na ang kasulatan ay salita ng Diyos. Makahan ninyo sa Matthew chapter 22. Mateo 22, ang mga kausap po dito ni Jesus ay mga Saduceo na hindi naniniwala sa resurrection. Matthew chapter 22, simula verse 31 and 32, tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, ano sabi? Ang sinabi sa inyo ng Diyos. So, ang nakasulat sa kasulatan ay salita ng Diyos. Sabi niya, verse 32, sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. So, here's the response ng mga taga-Thessalonica o mga Thessalonian believers sa kasulatan. They take it as the very word of God. Again, ang salita ng Diyos ay patuloy na atakihin, nawa, manatili tayo sa pagkilala ng Bible ay salita ng Diyos. Kaya siya, amen. Sa dami ng information doon na lumalabas sa internet, iba ay very disturbing, iba maaaring lumika sa atin. Again, as I said, may mga karanasan ako, kung nakikinig ako, parang nakukumbinsi ako na ano. Then I prayed, then I start to research, hindi pala talaga. So wag tayo mabilis, magpapaniwala. Kahit ba tingin natin ay henyo, dahil marami pong henyo, pero sabi ng Lord, ipagbukan ng mundo
sa Diyos. Yung panghuli po, pang-apat, the result. Ano po binuha ng pangangaral ko sa mga taga-Thessalonica. Verse 13 again, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakita sa buhay ninyo ng mga sumampalataya. So ano pong result, no? Nag-take effect, ika nga, no? Sa buhay ng mga nakapakinig ng salita ng Diyos. Nag-manifest sa buhay nila. No? Nagkaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay nila, sa kanilang pakikinig ng kanilang pakinggan ito as the very word of God. Ano pong naging epekto nito sa kanila? Chapter 1 ng unang Thessalonica. So, atas na tayo isang chapter. Beginning verse 2. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon sa Kristo. Pause muna tayo dyan. Tingnan niyo yung effect ng salita ng Diyos sa kanila. Nagkaroon po sila ng pag-asa sa Diyos. Kaya kaya nilang magtiis. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Nagkaroon sila ng pagtsatsaga o pagtitiis. Nagkaroon sila ng pag-asa sa ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, verse 4, mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo, sapagkat ang magandang balitang lubos namin pinaniwalaan, sapagkat ang magandang balitang lubos namin pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa, ang halimbawa ng Panginoon. Kahit bumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. So isang manifestasyon, no, na talagang nag-take effect ang salita ng Diyos sa iyo, no, masaya o malungkot, may pag-uusig o wala, you love the Word of God. Nagpapatuloy ka. Verse 7, kaya't naging huwaran kayo. Talagang kitang-kita po yung epekto sa kanila ng salita ng Diyos. Kaya't naging huwaran kayo sa mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalitain sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin na nagpabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin na nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsama sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay ng Diyos. Remember, sa Thessalonica, culture na sa kanila ang pagsama sa mga Diyos-Diyosan. Pero na sila naging mananampalataya, nag-take effect ang salita ng Diyos sa kanila, tinalikuran nila ang mga pagsama sa Diyos-Diyosan. Verse 10, at maghintay sa pagbabalik ng kanyang ama, ng kanyang anak mula sa langit. Kasi Jesus na muling niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa ating sa darating na buot ng Diyos. So, nag-take effect sa kanila yung word of God. So, i-examine yourself. Ano ang pinubunga ng salita ng Diyos na pinapakinggan? Ano ang pinubunga nito sa buhay ko? Ano ang result nito sa buhay ko? Every time I read, every time I meditate, every time I listen sa salita ng Diyos. Ano ang epekto nito sa akin? Again, yung mga mananampalataya sa Thessalonica, pinag-uusapan sila ng kapwa nila mga mananampalataya sa Macedonia, Akaya. Dito po kayo sa San Marino, napakaraming mga churches. At marahil kilala tayo ng mga tao sa community nito. Ano kaya ang sinasabi nila para nag-usap-usap sila? Uy, yung taga-GCWC, yung taga-Holy Life yun, attention, what? Ano kaya sinasabi ng mga tao sa paligid natin?
Ang salita ng Diyos ay hindi lang nagliligtas, ang salita ng Diyos ay nagbabago. Ano sa amin? Mataas na kung magtapos, sinito ko kanina ata o sa araw, quotation mula kay Alistair Begg. Ang sabi niya, the Bible shows us how to be saved. And it shows us how to live when we have been saved. Ang Biblia ay ipapakita sa atin kung paano tayo maliligtas at ito ay ipapakita sa ating mga naligtas kung paano tayo dapat mabuhay bilang mga naligtas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong buhay at makapangyarihan salita, Panginoon. At po, Lord, hindi ko maaari sa isang buhay na mananampalataya ay hindi maranasan ang buhay at makapangyarihan ng salita. And we thank you, O God, sa iyong buhay at makapangyarihan salita na patuloy mo pinaparanas sa amin, Panginoon. Sa mga panahon na kami nakakalimot, Panginoon, narin ang salita na nagpapaalala. Sa mga panahon, Panginoon, na kami naghihina, mawala ng pag-asa, narin ang salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Sa panahon, Lord, na kami po ay nakakalimot, Panginoon, nandiyan ang salita. Hindi O God, sa panahon na kami po ay may mga sakit, may mga karamdaman, Lord, nandiyan ang salita, Panginoon, kung nagbibigay ng kagalitan sa amin ng katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay ng patnubay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Natunay nga siya namin sa data sa araw-araw ng buhay namin sa pakikiliman na laban sa kaaway. Lord, biyasa mo kayo, Panginoon, na lalo pa namin makita kung kayo hindi pa maranasan, Panginoon. As we listen to your word, as we read your word, Lord, as we prepare your word, Lord, acknowledging, Panginoon, na ito ay isang tago, Panginoon. Lord, biyasa mo kayo, God, na patuloy na namin maranasan ang iyong buhay at makapangyarihan sa ita. Salamat mo naman namin, kung ito ay namin nalakina.